in, Court of Appeals binaliktad ang pag-absuelto sa isang drug case ni former Senador Laila de Lima. Ni-reserve ng Court of Appeals CA8 Division ang acquittal ni dating Senadora Laila de Lima sa isa sa mga drug case nito. Pinagbigyan ng CA ang hiling na petisyon for certiorari na inihain ng Office of the Solicitor General. Kung gusto pabagsakin ng ilan sa mga kasama, allies ng Pangulo, si Vice President Sara. At ito ay ang pondo ng bayan ay ginamit to incentivize politicians to go against Vice President Sara. At siguro nagkamali siguro ng ika nga nakonsinte itong ganitong sistema. Ayan mga kababayan. So dito po sinasabi ni Erice na may incentive daw na nakukuha di umano ang mga politiko kung sino mang tao na makakapagpabagsak kay BP Sara Duterte. Okay? At una na natin pong nalaman yan kay Toby Tiangco noong isiniwalat niya na meron daw kaakibat or katumbas na pera ang pagpirma doon sa impeachment ni BP Sara. So, tuloy-tuloy po ang kanilang pamumulitika pero ginagamit po nila ang pera ng bansa. Nakita naman natin yung mga Quadcom at nabalitaan naman natin kung paano malalaki ang pondo na nakuha ng mga participants sa pagpapabagsak sa effort to pabagsakin si Vice President Sara. Dito nagsimula at pagkatapos nag-enjoy na siguro lahat. So lahat ay meron ng mga insertions, lahat ay may mga programa na questionable na naipasok sa budget. At sabi ko nga, dalawang bagay lang. Itong nangyaring pinakamalaking korupsyon na ito ay either kasabwat si Pangulo o talaga namang napabayaan ng Pangulo. So yan po mga kababayan, it's either kasabwat or napabayaan ng Pangulo. So, kung ano man po yun, it's either kasabwat or napabayaan, pananagutan po pa rin yan ng Presidente ng Pilipinas. Yan po ang problema natin. Break, Congressman, nakuha yung aking atensyon doon sa sinabi ninyo na ang malaking bahagi ng massive na katiwalian ay sapagkat in-incentivize yung pagpapabagsak kay BP Sara. Is this the first time na binagit ho ninyo o nabanggit nyo na ito sa ibang fora, sa ibang mga meeting? Kasi first time kong narinig ang ganitong angulo. Is this the minority opinion, Mr. Congressman? It is the opinion of the senior minority leader. Ako po yun, opinion ko po yun na talaga namang pinag-aaralan ko kung ano yung nangyari at nakita ko ito yung nangyari na bagay na ginamit ito para pabagsakin si BP Sara at iangat si Speaker Martin Romualdez for the 2028 presidential elections. Pero nag-boomerang. Nakita naman natin. Isa pa, nagamit din ito yung pondo for 3 years for the 2025 national and local elections. Nakita naman natin kung paano ginamit yung mga AKAP, yung mga AIX, yung mga tubad para sa elections. Patronage politics ng mga congressman. Pinakamalalaking pondo. Ako, I've been in Congress for, this is my 5th term. So, hindi naman nagkakaganyan. Ganyang kalalaking pondo na nagamit. Kaya, ang sama, pati yung sistema sa electorate, laging umaasa na lang sa ayuda. Alright, okay, alright. Yan po, mga kababayan, si Congressman Erice po, may sabi dyan, hindi po tayo, Oo. At, kung mayroon mang nakakaalam dyan sa mga kalakaran na yan, sa mababang kapulungan mga kababayan, walang iba kundi isa yan, si Congressman Erice. So now, masasabi niyo po ba na may katotohanan ang kanyang mga sinasabi kung pagbabasihan po natin itong mga nangyayari sa ating bansa ngayon? Kasi unang-una po, pumutok na po ito or nakita natin kung paano po sila magbigay ng ayuda noong bago mag-eleksyon, no? Bago mag-2025 midterm election, talaga namang buhos po sila, lalo-lalo na dyan po sa party ng Mindanao. Dahil kami nga mismo, during those times na nandun po kami sa Davao, talagang nakikita namin yung kaliwat kanan na pamimigay ng ayuda ng mga AKAP, AIX na yan, dyan sa Mindanao, particularly dyan sa Davao, kasi nandun po kami, nakikita po namin yun. Dahil alam natin na ang Davao ay baluarte ng mga Duterte at pinipilit nilang pitasin at kunin ang tiwala ng mga Davaoenyo para bumoto or makuha ang boto noong nagdaang eleksyon. Pero sabi nga ni Congressman Erice, ito po ay nag-boomerang. Imbes na masira ang mga Duterte, lalo pang lumakas ang mga Duterte, at sila naman ang kinainisan ng mga tao at kinamuhian ng mga tao. Hindi ho ba?
So, ngayon, sa mga pangyayaring ito, mga kapatid, mga kababayan, kung kayo po ay hindi nyo pa alam ang tunay na ugat ng pagnanakawan, ang tunay na ugat ng politika sa Pilipinas, itong nangyayaring mga awayan ng mga politiko ngayon, abay, saan ho ba kayo nakatirang planeta? Oo. So, ito na po ang totoong buhay. Ito na po ang realidad sa politika ng Pilipinas. Ginagamit ng kaban ng bayan para sirain yung mga future nila mga kalaban na politiko. Okay? So, hindi ko nga maintindihan kung bakit may naniniwala pa rin doon sa ibang tao, katulad nito, ni Antonio. Hindi. Mamaya na si Antonio. Si ano pala to? Si Ombudsman. Oo. So, hindi ko nga maintindihan kung ano-ano na lang ang ginagawa nila para sirain si VP Sara Duterte. Alam nyo, mahihina po talaga ang ulo nitong mga anti-Duterte. Nagtatali-talinuhan lang sila, magaling lang sila magsalita, pero kahit katawa-tawa yung mga sinasabi nila, basta mailabas nila yung naratibo nila at masira si VP Sara. So, biruin mo itong ombudsman po, wala pong jurisdiction yan sa Office of the Vice President. Pero, mantakin mo, nag-file sila ng kaso sa ombudsman kung hindi naman sila mga tanga. Di ba? Ang Vice President po ay impeachable official. Kaya di po siya pwede kasuhan unless siya po ay wala na sa katungkulan. Di ba? Umaasa ata itong mga Pinklawan, mga Pulawan, itong mga Uniping na magbibenda law seremolya. Kaya, ginagawa nila ito. And at the same time, alam ko, kahit hindi tayo matalino, ginagawa nila ito para isaksak sa isipan ng mga tao na si VP Sara ay nagnakaw sa gobyerno. Di ba? So, ganun lang naman kasimple yan. Kasi kung walang jurisdiction ng ombudsman kay VP Sara Duterte, bakit nila kakasuhan? Bakit sila magpa-file sa ombudsman? Ang gusto nila, mag-ingay lang. Dahil gusto nga nila na isaksak sa isipan ng mga tao na si VP Sara Duterte ay magnanakaw. Pero, ang problema dito, wala silang ebidensya. Isipin mo na lang, nag-file sila ng kaso na wala naman pala silang ebidensya kung pagbabasihan natin itong mga sinasabi ni Cielo Magno. Abay, napakakapal ng papel. Ilang tonelada, ilang pahina ng papel yon. Tapos, ngayon sa mga interview, hindi pala kayo sigurado kung plunder case talaga ikakaso nyo kay VP Sara. Kinang ina nyo. Tsaka bakit si VP Sara Duterte? May kasalanan ba siya dito sa napakalaki nakawan? Hindi ko sinasabi na po pwede magnakaw ng konti. Kaya lang, ang problema nga natin, ang sinabi ng COA, no wrongdoing, unmodified opinion tuloy. Unmodified opinion. So, hindi ata nila alam ang ibig sabihin ng unmodified opinion. Ganun po sila kabobo, ganun po sila tanga. Hindi nila alam ang meaning ng unmodified opinion, hindi nila alam ang jurisdiction. So isipin mo VP Sara Duterte, puro Duterte. Samantalang yung flood control anomaly, gusto nilang kalimutan. So anong katarantaduhan na pinaggagawa nyo na yan? Gusto nyo kalimutan yung trilyon na ninakaw sa pera ng bayan at pag-iinitan nyo yung sabihin na natin, 125 million na nawawala daw di umano ayon sa kanila pero wala silang ebidensya. Puta, doon pala makikita mo na ang ginagawa nila para bulagin ang mamamayang Pilipino sa tunay na issue, di ba? So, pero wala na. Hindi na mabubura sa isipan ng taong bayan kung sino yung mga mastermind na itinuturo ng taong bayan. Ito po marahil medyo humihina ang usap-usapan, mukhang nadadivert kasi ang atensyon sa ibang bagay, pero hindi na po ito makakalimutan ng mga Pilipino, na nanakaw ang ito nga sinasabi na the biggest heist in the Philippine politics. Diba? Ito ang pinakamalaki nakawan sa istorya ng politika sa Pilipinas. So, patuloy po tayo na binubudol ng administrasyon ni Marcos Jr. gamit ang resources ng ating bansa para sila'y makaligtas sa kanilang kasalanan, sa kanilang pananagutan. Ang mga tunay na kawatan po andyan sa Malacanang, Yan po ang sinasabi ng taong bayan. Kasi, katulad ng sinabi ni Eric kanina, kung hindi napabayaan o kung hindi kasabot ang presidente, hindi mangyayari yan. So, whichever it is, kasalanan pa rin yan ng taga Malacanang kasi siya ang pumipirma ng lahat Pero, walang nangyayari. Puro paglilis ng issue. Katulad dito, yan po ang tunay na issue ng ating bayan. Ito po ang salamin ng tunay na issue ng ating bayan. Napakarami pong kasinungalingan ng binibitawan nitong presidente ng Pilipinas. Yung 60 billion daw di umano ibabalik, hanggang ngayon wala pa.
Oh, hanggang ngayon, di ba? Binigyan na sila ng ultimatum ng Korte Suprema. Di ba? Kung matatandaan natin, nangako din siya na may mga, bago magpasko daw, may mga makukulong na mga big fish. Malalaking isda. Oh, puta, 10 days before Christmas, wala pa rin nakukulong, putang ina nyo. Oo. Alam niyo kung bakit wala nakukulong? Ha? Wala naman talaga silang balak ipakulong. Kasi wala naman silang iniimbestigahan. Alam nga naman imbestigahan nila sarili nila. Oh. Iniisip lang nila kung paano sila makakaligtas sa kanilang pananagutan. So, kaya nga ang nangyayari sa ating bansa, literal na lubog po tayo. Lubog sa baha, lubog sa utang, lubog sa kahirapan. Yan po ang tunay na issue. Wala pong kasalanan dyan si VP Sara. Kasalanan ho yan ni Bongbong Marcos Jr. kasi siya po ang presidente ng Pilipinas. Oh, hirap na sila humanap ng alibay, kung paano nila ipapakulong, ano ikukulong nila. 'Di ba? Kasi alam na sila yung may kagagawa niyan 'Di ba? Tapos kung saan-saan nila dadali ng issue, 'di ba? Nagkakampi-kampihan na yung dating mga magkakalaban. Oh, nagkampi-kampihan sila para sa sarili nilang interes. 'Di ba? Oh. Di ba? Wala po Wala pong silbi yung wala pong silbi yung mga nila, kundi ang silbi nila para sa sarili nila kung paano nila mapapabagsak ang Duterte. Pero dahil nga wala silang makuha ang ebidensya para mapabagsak ang Duterte, puro katarantaduhan na lang ginagawa. Oh. Puro paglilihis ang ginagawa nila, gagawa-gawa sila ng mga script katulad ni Madriaga. Kunyangin na, huli na. Huling-huli na. Yung Madriaga, putang ina nga na nakakulong. Aid daw ni VP Sara Duterte. Itinanggi ng head ng PSG ni VP Sara Duterte. Oh. Ano pa ilalaban nyo kay VP Sara Duterte? Yan. Lalatang halata, itong ginagawa nyo, para, makapasok ang mga politiko ninyo. Di ba? Hindi na kayo nasanay kay Bongbong Marcos Jr. Kakampi na niya lahat yan Tingnan mo, nagrarally yung mga dilawan, ang sinisigaw nila, VP resign. Ang korupsyon, nasa flood control. Ang korupsyon, nasa watch ni Bongbong Marcos Jr. Pero ang sigaw nila, dyan sa lansangan, Sara, resign. Utang ina nyo. Kung hindi ba naman kayo mga bobot tanga. Oo. Sabagay, sila nagkakainan ng sarili-sarili nilang mga tae Oo. A few months ago, 1 month ago, sabihin na natin, may mga magpapasko. Wala silang Merry Christmas. Sa kulungan sila magpapasko. 10 days before Christmas, wala pa rin nakukulong. Ano sabi? Ito, pakingge. Ang tanong po ng taong bayan, may makukulong pa po ba bago matapos ang taon o bago magpasko? Katulad po ng pangako ng Pangulo ay mayroon ma-i-issue ng warrant of arrest, may hindi magiging maganda ang Pasko dahil sa mga nasangkot sa maanumalyang flood control project. So abangan na lang po natin dahil ito naman din po ay sa ating pagkakaalam ay talagang tinatrabaho rin po at pinagtutuunan ng pansin ng DOJ pati na po ng Ombudsman. Parang hindi naman doon nakatuon ng pansin nyo Oo. Nakatuon ng pansin nyo sa mga Duterte saka sa mga kritiko ninyo Oo. Ano sabi ni Ante? Antayin na lang daw. Kailan ba na may natupad na pangako yan na sinabi si Marcos Jr.? Baka mauna pang makulong, sa maling pag-ibig ang asawa mo kaysa makulong ang mga mastermind dyan. Di ba? Anong ginagawa nila? Sa isip-isip nito mga ito, focus tayo sa ibang tao, lalo na kay VP Sara, focus tayo dun. Yan po ang trabaho nila ngayon. At hanggang matapos ang kanilang termino, yan na po ang gagawin nila. Babantayan nila galaw ni VP Sara Duterte. Pag may nakita silang butas, bubutasan nila, sisiraan nila. Araw-araw yan. Hanggang 2028 election. Oo, yan ang gagawin nila.